tagapagsalita ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Good morning, ASEC! Good morning, Miss Angel. Good morning po sa lahat ng taga-subaybay. Opo, ASEC, sinasabi po ng ating pamahalaan na kapag umabot daw po ng $80 per barrel ang presyo po ng gasolina ay magbibigay na po ng fuel subsidy. Gaano po ba kahanda ang DA sa pagbibigay po ng fuel subsidy sa ating mga magsasaka at mangingisda? Tama yan, Miss Angel. Sinasaad ng ating general yung special provisions na yan na $80 per barrel. Pag umakyat dyan ay pwede tayo mag-release ng fuel subsidy. Meron nang nagawang guidelines ang ating kagawaran at meron na tayong initial pondo na 50 million na nasa atin out of the 150 million na pwede nating ipamahagi na fuel assistance sa ating mga magsasaka at mangingisda at pag karoon na ng go signal ay pwede na tayong mag-issue ng tinatawag na ayuda sa ating mga magsasaka at mangingisda. ASEC, hindi na po ito bago kasi nung tama po ba nung COVID, nung panahon po ng pandemya, ay nakapagbigay po tayo ng fuel subsidy sa ating mga magsasaka at mga mangingisda. Opo yun. At nitong mga nakalipas din na panahon na tumaas ng gusto yung gasolina at na-breach yung $80. Release din tayo ng fuel assistance sa ating mga farmers and fishers. Opo, ilang magsasaka po at mga mangingisda yung makikinabang po dito, ASEC? Yung sa mga magsasaka, ang priority natin dito yung mga may-ari ng mga makinarya at doon naman sa mga mangingisda, ang priority natin of course yung may mga bangka na hindi tataas ng 3 tonner. So, ang target natin dito kasi 5,000 pesos sa ating mga magsasaka. So, katumbas siya ng mga, kung di ako nagkakamali, ay mga 150,000 na mga magsasaka. Ganun din sa ating mga mangingisda. Ito po ba'y sako po ito, ASEC, ang buong rehiyon? O meron po tayong mga lugar na prioridad lamang? Buong bansa po ito, basta yung atin pong requirement dito ay meron po silang mga makinarya, either owned or rented, na dahil sila po yung mga ngailangan nitong fuel assistance. Lalo na po ngayon, parating yung after ng anihan natin, ngayong parating na wet season, pagpalo po ng Abril at Mayo, hanggang June ay gagamitin po nila for land preparation, especially sa ating mga rice and corn farmers. Bagamat hindi pa po pumapalo sa $80 kada bariles ang presyo po ng crude oil, meron na po ba tayong ginagawang paghahanda? What I mean doon sa proseso po para kung sakasakaling umabot po tayo dito ay agad na maibigay itong fuel subsidy po, ASEC? Yes po, actually nagkaroon na po ng mga pagpupulong ng mga nakalipas na araw at nagkaroon na rin po ng abiso ang ating kalihim sa ating pong operations na paghandaan na po itong pagpamamahagi at yun nga po, meron na rin tayong guidelines na matagal na nating na-prepare para po sa ganitong kinds of assistance. Sabi nyo nga hindi na bago itong programa, itong fuel subsidy sa DA. Doon sa mga nakalipas na pamamahagi po natin ng subsidiya, ano po yung mga naging problema kung meron man at paano po natin ito susolusyonan ngayon para mas maging madali ang pamamahagi po ng tulong sa ating mga magsasaka at mangingisda? Of course, meron tayong mga limitations. Kapartner natin dito actually ang Development Bank of the Philippines. At every time naman na may mga ganitong programa tayo, nagkakaroon tayo ng assessment. At hindi lang itong fuel assistance, pati yung iba pa na ayuda na nagkaroon tayo na pamamahagi ng cash, kagaya ng Rice Farmers Financial Assistance. Marami na tayong naging lessons na natutunan doon. At lahat yun ay ibinabahagi natin sa mga susunod na taon para maiwasan yung mga ganong problema. Kagaya ng ating mga doble halimbawa ng mga registrants, yung ang mahirap kasi rito yung pag-ensure na yung ating mga beneficiaries hindi nagkakaroon ng double counting kasi halimbawa may junior
sa database natin, kailangan maiwasan yung mga double counting at saka yung iba pang issue. So lahat naman ito ay natakil na at nasolve na natin. Ayan, so naresolba na. Para sa ngayon, kung sakasakali, smooth sailing na po, ano, yung pamamahagi po nating ang subsidiya. Tama yan po, Ms. Angel. Opo, Ase, can you walk us through do sa process kung paano po mag-avail na itong fuel subsidy? Meron po ba silang nilalagdaan pa ng mga form at may mga ipapasa po ba sila? Na ano-ano po mga requirements nito, Asek? Meron silang mga card na matatanggap mula doon sa ating DBP. Meron silang fintech. Meron pa yung tinatawag na KYC or Know Your Customer. Tapos actually yung iba ng mga magsasaka na meron nang na-issuehan before. So madali na yun para sa kanila. Doon lang sa mga bago, kailangan lang meron mga registration na gagawin. After nun, they will be issued yung card. At doon na ilalagay yung pondo doon sa kanilang tinatawag na interventions monitoring card. Once na maibigay po yung card sa kanila, Asek, gaano po or ilang araw bago po nila matanggap itong subsidiya? Automatic yun. Kapag registered sila at nagkaroon na ng go signal mula sa regional office hanggang sa DBP, makikredit agad sa kanilang mga card itong mga subsidiya na ito. Again, ilan po ang target na mabigyan ng ayuda, Asek? Ang target natin is 75 million kasi ito sa mga farmers natin. Tag 5,000 sila na may-ari. Kino-compute ko about mga 15,000 farmers yung initial na makakatanggap nito. At doon naman sa ating mga mangingisda, tag 3,000 naman sila, mga 25,000 ito na mga fishers natin. So tama po ba sa magsasaka 5K, sa mga mangingisda 3K? Yes, yan yung nasa guidelines natin. Opo, ito po isang bagsakan lang, isang bigayan lang, Asek? Isang bigayan lang ito, pero yung magagamit nila ito pag mag-withdraw na sila ng mga gasolina nila doon sa kanila mga bibilhan ng mga outlets. Doon po ba sa inyong, ito po ba isang buwan lamang or posible pong umabot ng ilang buwan pa, Asek? One-time release lang itong 5,000 at saka 3,000 sa ating mga magsasaka at mangingisda. Opo, Asek, dati nagkaroon po ng problema sa pamahagi ng ayuda, kumbaga hindi po agad-agad na didistribute. So ngayon po, paano po natin matitiyak na hindi po magkakaroon ng pagkaantala? Kasi importante po sa ating mga kababayang magsasaka at mangingisda itong tulong po ng ating pamahalaan dahil nga po sa napakataas na presyo po ng produktong petrolyo. Kagaya ng nabanggit ko kanina, Ms. Angel, as soon as na magkaroon ng anong tawag dito, maayos na registration at sila ay nasigurado na sila ay eligible beneficiaries at nagkaroon ng disbursement, automatic naman na nare-release doon sa mga card nila yung pondo. Sakasakali po na hindi po agad na maipatupad itong fuel subsidy natin, Asek, ano po or meron po bang posibleng epekto ito sa presyo ng mga pangunahing bilihin? Yung bagay na yan, depende kung gaano katagal yung epekto nitong nararanasan natin na sigalot dito sa gitnang silangan. So lahat tayo nananalangin na mabilis na marisolba itong nasabing issue. Depende kung gaano katagal kasi kung mabilisan lang naman, siguro hindi magiging ganun kalaki yung epekto. But of course, kung magtatagal na prolong yung high cost ng fuel, alam natin sa ating sakahan, lalo na sa mechanized farming, malaki ang gastusin sa crudo, sa land preparation, sa crop establishment, sa harvesting, ganun din sa post-harvest, sa ating cold storage. At yung ating mga imported items, kagaya ng animal feeds, malaking epekto niyan sa ating livestock industry. So, marami pang posibleng issues but nevertheless, yun nga, nananalangin tayo na hindi magtagal yung ganitong klaseng problema. Aside po sa fuel subsidy, Asek, meron pa po ba tayong iba na posible pong maitulong pa sa ating mga magsasaka at mangingisda?
Yung of course yung ating mga assistance kagaya ng libreng binhi, pataba at yung ating irigasyon at yung mga makinarya ay patuloy natin ay pamamahagi at ito nga yung ating fuel subsidy at later on kung magkaroon talaga ng mga problema pa, pwede nating matap yung ating iba pang credit assistance mula sa Agricultural Credit Policy Council. At yung ating namang agawaran sa pamumuno ni Secretary Kiko ay may mga iba pang additional programs na makakasigurado para doon sa kapakanan ng ating magsasaka at mangingisda. Asek, papasok na po ang dry season. Paano po natin sinisiguro na magiging sapat po ang supply ng pagkain? Patuloy yung ating pakikipag-ugnayan sa National Irrigation Administration para doon sa angkop ng patubig para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Priority natin na ngayon maganda ang presyuhan ng palay kaya mas lalo ma-encourage yung ating mga magsasaka lalo na magtanim para sa susunod na production period natin, yung ating cropping calendar. So yung ating susunod ay dito sa wet season, magmula yan ng May hanggang sa anihan natin, ina-expect natin na September, October of this year. So patuloy tayo na nakikipag-pulong din sa ating mga farmers associations and cooperatives para sa mga additional pa na mga tulong. Okay, panghuli na lamang po siguro, Asek, mensahe po sa ating mga kababayan, especially sa mga magsasaka at mga mangingisda po na nakikinig sa ating programa. Maraming salamat ulit, Ms. Angel, sa pagkakataon at makakaasa po uli ang ating mga magsasaka at mangingisda sa tulong po mula sa ating kagawaran, both technical at financial assistance at naka-standby po yung ating kagawaran sa patuloy po na serbisyo. Muli po, magandang umaga at maraming salamat sa pagkakataon. Maraming salamat po, Asek Arnel de Mesa, sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo at ang Department of Agriculture. Salamat po. Ang say ng taong bayan.